Umalis ka na rito. Kapag hindi ka nalango sa alak at nasa tamang pag-iisip ka na, doon mo sabihin sa akin kung gusto mo pang ipalaglag kong batang to. At malakas kong isinarado ang gate. Mabilis sa tinilikuran siya at pumasok na ng bahay. Nagagalit ako. Nasasaktan ako. Dahil kahit anong mangyari, dugot laman ko rin ang batang nasa sinapupunan ko. At hindi ako papayag na mawalan siya ng pagkakataon na masilayan ng magandang mundong ito kahit puno ng masasamang tao kagaya ng ama niya. 3 days passed. Naalimpungatan ako dahil sa ingay ng doorbell. Mabilis kong sinuot ang robe ko at lumabas ng bahay para pagbuksan ng kung sino man ang istorbong nambubulao sa magandang pagpapahinga ko pa. For goodness sake, 5:00 pa lang na madaling araw. Naningkit ang mata ko na makilala ko ang hudas na nang iistorbo ng tulog ko. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Medyo antok ko pang tanong. Hindi mo ba muna ako pagbubuksan ng gate, Rosana? At pinagbuksan ko nga ito ng gate dahil ayoko namang may makakita sa amin dito sa labas na nag-uusap. Baka kung ano pang isipan ay ibang taga rito na nakakakilala sa kanya, kung meron man maliban kay Ace at Sofia. Pumasok kami sa loob ng bahay. Umupo ito sa sofa sa sala na tila kanya ang bahay na to. Ano ka ba, Rosana? Kanya naman talagang bahay na to eh. Umupo na lang din ako sa single sofa na nasa harapan niya. About what happened the last time that I am here. I am sorry, I really am. Biglang sambit nito na mahihimigan ko naman ng sincerity pero hindi ko pa rin maiwasang mapataas kilay. Okay. Tanging tugon ko lang dahil inaantok pa talaga ako. And also, I will try to pursue Athena again to adopt our child. At parang nabuhay naman ang mga natutulog kong brain cells sa sinabi niya kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng saya. Napapahaplos ako sa aking hindi pa agaanong kalaking tiyan. Si baby, nagkabayag na rin ulit ang tatay mo. Hindi kanya napababayaan, anak. At papaano kung di pa rin siya pumayag? Pangambang tanong ko. Di ko kasi maiwasang maisip ang mga posibilidad na yon, lalo na't unang attempt ni Adriel na sabihin sa asawa niya na mag-aampon sila ng batang nasa tiyan pa lang ng kusinang babae ayaw niya na. Paano kung same thing will happen for the second attempt of pursuing his wife to adopt our child? I have no choice. Makahulog ang sambit nito. So, he will still choose his wife than his baby? Oh, come on, Mr. Monteverde. Mulalas ko. Pero hanggat hindi pa ako makapag-decide, maaari bang pagbigyan mo muna ako maging ama kahit nasa sinapupunan mo pa lamang siya? May ko anong himig ng pagsusumamo sa boses nito ng sambitin ng mga pangungusap na yon. Pagsusumamong pagbibigyan ko sana siyang makaramdam kung paano mag-alaga ng isang babaeng pinagbubuntis ang magiging anak niya. What do you mean? Kunot na akong tanong. Ruela will be leaving tomorrow morning going to the States. She will be staying there for 2 weeks. Can I stay here with you for a while? I want to take care of the baby and you. Gago ba siya? Gago ka ba? Ano ko, kabit mo? Nakaka-stress na ha? No, it's not what I meant, Rosana, but please, let me feel the sleepless nights and the adrenaline rush of finding foods for your cravings. Pagkabalik na asawa ko from the States, kukumbinsin ko ulit siya about our baby. Baliw na talaga tong lalaking to. But my heart and mind are saying in chorus to give him the chance. Chance to be a father habang nasinapupunan ko pa lang ang baby niya. Hindi ko alam ang dapat maging desisyon tungkol dito. Natatakot ako pero nakikita ko ang pag-aasam niya sa isang bagay na ako lang sa na makapagbibigay sa kanya. Bahala ka. Basta walang issue to ha. For the sake of your baby. Just for the baby inside me. And after 2 weeks, hindi ka na ulit magpapakita sa akin hanggang makapanganak na ako. I've said it. Nagulat ako sa naging reaksyon nito. Bigla siyang lumapit sa gawi ko. Lumuhod at tiyakap ang bewang ko. Itutulak ko sana siya dahil hindi tamang ginagawa niya. Napatigil na lang ako at pinabayaan siya nang ilapat niya ang kanyang ulo banda sa tiyan ko. I saw him smile. Hello baby, I am your daddy. I made you out of my best moves and I'm so proud of what I have done this time. You will always be the right thing in my mind. In my twisted imperfect life. Always remember that. Puno ng pagmamahal niyang bulong sa aking sinapupunan. And he even kissed it. Oh my God, my heartbeat won't stop beating so fast. Nakamasid lang ako sa ginagawa niya na mapatay ang lato sa akin and he smiled genuinely and said, Thank you, Rosana. 3 days. 3 araw na kami magkasama ni Adriel Monteverde sa isang bahay. Alam kong maling manatili siya sa tabi ko kahit sabihin ko na sa aking sarili na ito'y para sa anak niyang nasa sinapupunan ko. Ngunit sa tuwing uuwi siya rito at nakangiti at masaya, nakakaramdam din ako ng galak sa aking kalooban para sa kanya.
Kaya bakit pakiramdam ko, mali ang ginagawa ko, lalo na ang pagtatabi namin gabi-gabi sa pagtulog, meron pa ring boss na nagsasabing okay lang yan, just stay still, it's for the baby inside you. Para maramdaman niya ang warmth ng kanyang ama sa kanya by being beside you, who was caring and taking good care of him. Napaigtad ako na maramdaman ko ang pagpasok kamay ni Adriel sa loob ng aking bulsa. He was caressing my naked boobs. Oh my gosh, this is wrong but it feels perfect. His soft big hands that's touching my sensitive nipples and cupping my medium-sized mounts that perfectly fits to his hands. Damn, I cannot make him stop. Hindi ko mapigil na mapaungol. I am already willing to give him to once again na may isang pangalang sinambit ito at nagpatigil sa akin. Naging wake-up call para itigil ko ng sarili ko sa ganitong klaseng kasalanan. Athena, mahina niyang daeng sa aking tenga. Ito ay kasiya-siya, ngunit ako ay not Athena. Ito ang kanyang pinakamamahal na asawa. Kaya mabilis kong inilis ang kanyang kamay sa loob ng aking bulsa. Dahan-dahang tumayo sa pagkakahiga sa kama, sa kanyang tabi, na mabuti na lang dito nagising nang tanggalin ko ang pagkakahaplos sa aking katawan. 2 nights na rin akong di masyado nakakatulog ng gabi dahil sa mga nangyayaring ganyan sa pagitan namin ni Adriel na tayong ako lang naman ang nagsasuffer. Marahan akong umupo sa single sofa na nakapwesto sa may gilid ng kwarto. Nakamasid lang ako sa natutulog ng gwapong mukhang isang Adriel Monteverde. Mukha siyang isang anghel na may lahing Gregong nagkasala kaya tinapon mula sa langit. Napaungol ako na may kung ano na lumambot na bahagyang maaplo sa aking tiyan, kaya agad ako napamulat at napada akong pansin dito at nakangiting mukha ni Adriel Monteverde ang sumalubong sa akin. At tinaplos-aplos ang hubad kong tiyan at tinalik-halikan. Napatingala naman siya sa mukha ko na mapagtanto niyang gising na ako. Good morning, Rosana. Napansin kong nakaayos na pala ito in his usual business tycoon look. Bakit dyan ka naman nakatulog? Hindi ka ba komportabling katabi ako sa kama? Out of nowhere na tanong niya habang nakaharap sa full-length mirror na inaayos ang korbata niya. At tabingi pa rin kaya imbes na sagutin ang tanong niya, tumayo na lang ako at lumapit sa harapan niya. Napaigtad to nang bigla akong hawakan ng korbata niya na nagsanhi ng pagkakalapit na mukha namin. Pero hindi ko na yun ininda at nag-focus na ayusin ang pagkakasakbit ng korbata niya sa kanya. Marunong ka mag-ayos niyan? Oo naman, marunong nga akong gumawa ng bata ito pa kaya? Sarkasiko ko namang sagot at hinigpitan ang pagkakatali ng korbata niya kaya naman napachoke na ito na kinangisi ko kaya inayos ko na talaga to at tumalikod na. Ngunit bago pa man ako makaalis sa area of responsibility niya, hinablot niya ako at niyakap. Maigpit na hindi naman nakakaipit sa aking maliit pang tiyan. I know that since the night I am sleeping here with you. Hindi ka rin nakakatulog na maayos at nagigisingan. Nakitang nandyan sa sofa natutulog. Hindi ka ba sanay na may katabi sa pagtulog? Gago ka ba? Hindi ka mo ako sanay na minamanyak ng katabi sa pagtulog habang pangalan ng asawang binabanggit mo. Gusto ko sana sabihin sa kanya kaso ayoko kasi baka wala naman talaga to sa wisyo habang nagagawa niya mga pleasuring arousing things na ganoon sa akin. Baka akala niya nasa panaginip lang to habang ang kasama niya ay si Athena at hindi ako dahil naaalala at namimiss na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pero saan naman akong kumawala sa pagkakayakap niya. Please, Adriel, don't do this. Hindi tamang basta mo na lang akong yayakapin. Hahawakan kung kailan mo man gustuhin. It's not right. Kung namimiss mo lang asawa mo at gusto mo lang pura ng sarili pakulila mo, sa pamamagitan ko, pues stop it. Irritable yung sagot ko. Ano bang pinagsasabi mo, Rosana? Namimiss kong asawa ko pero napupunan naman yon sa pamamagitan ng tawag, text messages and video chats. Hindi ko kailangan isipin ikaw siya para mapunan ng pangulila ko sa kanya. Damn thought of yours, woman. Irritableng tugon niya sa akin, sabay talikod sa akin. So ano to ngayon? Lovers away? Hindi ko na siya sinundan pa na frustrated siyang lumabas ng kwarto. Dala-dala ang suitcase niya. Siguro aalis na to, papunta ng opisina niya. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok na rin ako sa walk-in closet to get some clothes kasi nakakamasa. I mean, nakakalabas ng pawis sa katawan ang makipag-usap sa isang conceited married man like Adriel Monteverde. Pero pabukas pa lang ako ng sliding door ng walk-in closet na makaramdam ako na kakaibang pag-rumble sa sikmura ko. Napahawak na lang ako sa aking bibig at mabilis naglakad, papasok ng comfort room.
Naubos ng enerhiya ko kakasuka. Kaya wala na ako nagawa kundi mapaupo na lang sa sahig habang nakaharap ako sa inodoro. I hate morning sickness, really. Napahawak na lang ko sa aking tiyan at napabulong. Pero mahal kita, baby. Don't worry. Mahal na mahal ka ni mommy. Naduwal na naman ako kaya't napahawak ako sa upuan ng inidoro at nasuka doon ng halos purong tubig lang. Nang maramdaman ko ang paghaplos ng isang palad sa aking likuran at ang paghawak ito ng iilang hibla ng aking buhok na kanina pa nakatabing sa aking mukha. Are you alright? Tanong nitong medyo naging maayos ang pakiramdam ko. Tumango lang ako sa kanya at napansin niya yata na gusto ko nang tumayo kaya't nilalayuan niya na ako. Nagmumug lang ako sa sink bago siya hinarap ulit. Kala ko ba umalis ka na? Tanong ko. Sana kaso may nakalimutan akong documents kaya bumalik ako dito sa kwarto. And I've heard you vomiting, that's why I dared to enter here. Okay lang ba? Makikita ang concern at mga tanong sa mukha nito. Yup, this is just a natural thing. Lalo na't buntis ako. You know, morning sickness. Kibit balikat kong sagot. Nakatain lang to sa akin. Kakaibang tingin. Kaya't napataas kilay ako. You have sexy tempting lips, Rosana. And after he said those words, naramdaman ko na lamang ang pagkakalingkis ng kanyang kanang kamay sa aking bewang at ang paghawak ng kaliwang kamay niya sa aking pisngi, sabay unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa aking mukha. Gusto ko magprotesta ngunit I love the way his eyes are intently looking at me. It's like hypnotizing me to just stay still and wait for what he is about to do. That's why I patiently wait for him until his lips touch mine at napapikit na lamang ako and left me a self-respond and savor it until it last. Hello, are you still there, Rosana? Napabalik kuwisyo ako nang marinig ko ang pagsasalita ng kausap ko sa kabilang linya. It's Sofia. Nasa ibang bansa ito kaya wala itong kaide-ideya na magkasama kami ni Adriel ngayon sa isang bubong. Kahit gusto ko maipaalam at ikwento sa kanya ay wala akong lakas ng loob dahil baka balik na rin man ang mundo. Mali itong ginagawa namin ni Adriel. May asawa siyang tao at gumawa kami ng mga bagay na hindi namin dapat ginagawa dahil ang isa akong baby maker niya na mawawalan ng koneksyon sa kanyang buhay after 9 months. Kapag naisilang ko ng anak niya, kasabay ng pagkaputol ng umbilical cord na nagkokonekta sa amin ng baby niya, ay ang pagkaputol din ng koneksyon namin dalawa. Kaya ayoko ng marami pang taong masangkot sa gulong ito. As much as possible, I will keep this on myself. Yes, Sofia, kamusta? Okay lang ako rito. Ikaw? Ikaw ang kamusta dyan? Kamusta ang pagbubuntis mo? Nahihirapan ka ba? Mga cravings mo, nakakuha mo naman. Tuloy-tuloy pang tanong nito. Oo, Sofia. Lahat ng cravings ni baby napupunan ng daddy niya. Even my cravings for his touch, his kisses, and his presence beside me napupunan niya mismo. Gusto ko sanang isagot kay Sofia ngunit hindi maaari. Okay naman ako, Sofia. Oh shit, baka busy ka. Nakakaya naman sa'yo. I already caused you so many troubles these past days and months. At saka salamat pala ha kasi pinauna mo pansamantala ang kulang na kalahati sa utang ng hasyenda. Di pa ako tapos magsalita nang pinutol niya naman kaagad ito. Naku, oo nga pala about that. Ano, ayos na ba? Nagkapirmahan na ba kayo ni Carlos de Guzman? Absuelto ka na ba sa pagkakatali sa kanya? Tuloy-tuloy namang tanong ni Sofia kaya hindi ko maiwasang di mapangiti. Kung ganito ako nagpapasalamat dito. Babae, Sofia is one hell of a good friend, a true loyal best friend that I never wished for. But God is really good to give her to me. Thank you, Bess. I owe you all of this. Oo, maayos ang lahat. Pinangalan na sa akin ni Mama ang buong hasyenda at sobrang senya dahil hindi ko na kailangan ipagkalulo ang kaluluwa ko sa kampo ng demonyo. Gaga, kung alam lang ng nanay mo na sa mismong demonyo pinagkalulong kaluluwa mo para lang mabayaran ng kautangan at mabawi ang hasyenda ninyo. Anyway, okay na rin. Adriel Monteverde is a hot and delicious demon naman eh. Natawa ako sa pagbibigay opinion nito, which is true. Adriel Monteverde is a hot demon that I will surely at malugod na pagbibili ang aking kaluluwa. Baliw ka talaga, Sofia. Basta kapag nakapanak na ako ha, doon ko na lang ibibigay ang pinahiram mong kulang sa akin. Pag-iiba ko na lang ng usapan. No worries. Alam mo namang ikaw ang kaisa-isang taong pinapautang ko na walang interes. Basta, be careful, Rosana. Lalo na kung magbala kayo magkita ni Adriel. It will not do good for the both of you. Lalo na sa'yo. Pero kung ako sa'yo, don't let him not to see you. Hanggat di mo Judith. Please lang. I heard from my reliable resources, Athena Monteverde don't want to have an adopted child na bagong silang na bata. Kaya 50-50 pa rin ang little angel natin ha.
Basta ano man ang mangyarit maging desisyon ng Adriel na yan. I-secure mo ang payment, okay? At para naging wake-up call naman ang mga sinabi nga ni Sofia sa akin, pero wala na. Don't worry, Sofia, I can handle this. I'm sure I can. Thank you and take care. Kung alam mo lang ang mga kagagahang pinagagagawa ko ngayon, paniguradong sasabunutan mo ako at sasampalin kaliwat kanan. Magising lang ako sa kahibangan kong to. I am already with him, Sofia. Hindi ko lang ipinagkanulong kaluluwa ko sa demonyo, kundi pati puso't isipan ko na rin. I am already falling in love with him. Pero sisikapin kong lahat para lang mapanatili ko tong walang limitasyong pagnanasa ko para sa kanya. Di niya maaaring malaman ang tungkol sa pesting nararamdaman kong to ngayon. May asawa na siya at baby maker na lamang ako, kaya maling-mali. Hindi na kami po pwede. Di na kami maaari para sa isa't isa. Isa na lang kami sa kaso na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Naalimpungatan ako sa haplos ng isang kamay sa aking pisngi. Pagkamulat ko na aking mga matay, mukha ng isang gwapong nilang ang tumanghay sa akin. Adriel? Mahinang sambit ko. Bakit dito ka natutulog, Rosana? Tanong niya. Napaayos naman ako ng pagkakaupo sa sofa. Napatingin sa oras sa wall clock. 12:00 na pala na madaling araw. I am waiting for you. You should always comfortably sleep early, Rosana. Para na lamang kumapa ng baby ko dahil sa kapabayaan mo. Medyo may diing sambit nito kaya't napayuko ako. Sorry, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Maayos naman ang pagkakasambit ito, feeling ko. Ang laki ng kasalanan na nagawa ko at ang laki-laki na pinapagalitan niya ako. Hinaplos niya naman ang aking mukha kaya napatingala ako sa kanya. Sige na, umakyat ka na. Sa kwarto, magpahinga ka na at next time di mo na ako kailangan hintayin, Rosana. You have no responsibility to take good care of me. It's a job meant for my wife. Ang iyong trabaho, alagaan lang ang aking anak sa iyo. At parang sampal naman yun sa akin. Oo nga naman. Baby maker na lang ako. Binabayaran at inuupahan niya lang ang matres ko para alagaan ang tagapagmana niya. Yun lang. No more, no less. Inalis ko pa ng maraan ng pagkakahawak niya sa aking pisngi at tumayo na. Good night. Sambit ko na lang at pumakit na sa taas para matulog. Di ako makatulog, ngunit nakatigil lang ako at matamang nakatingin sa medyo nakabukas sa kortina sa may bintana ng kwarto ko. Tanaw na tanaw ko mula sa aking gawi ang kabilugan ng buwan. Para kaming araw at buwan ni Adriel Monteverde. Nag-e-exist sa isang kalangitan ngunit hindi magtatagpo ang mga palaran namin magsasama balang araw. Nasa ganong pag-isip ako na maramdaman ko na naman ang paggalaw ng kama. Ang presensyang tumabi sa akin at ang pagkakayakap ng kamay nito sa aking bansyang tiyan. Kaya't napapikit na lang akong bigla't nagpanggap na kunwari tulog na. Dinampian niya ng marahang halik ang aking batok. Good night, Rosana. Sana noon pa kita nakilala, na mga panahong malaya pa ako.